sa mundo. Sumusulat pala talaga si Abba Father. Ano ha? Alam niyo po ba yan? Sino ho kasi wala na ho ngayon. May sulat pa ho ba ngayon? May mga, uso pa ba yung halimbawa, nanliligaw ka, sumusulat, uso pa ba yun? Di na no? Pini-PM na lang no? Pini-PM na lang ngayon. Pagbukas na ganun, oops, may message ako. Diba? Uso pa ba yung naguhulog kayo ng mga ganyan, airmail? Diba? Dati ho, usong-uso yan. At talaga naman pong kahit 2 buwan ho yan, hinihintay po yung sulat. Amen ba? Ngayon, segundo lang, nandyan ang sulat. So, 2 Corinthians 3 verse 1-3. Akala ba ninyo'y pinupuri na naman namin ang aming sarili? Sabi ni Pablo, kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo? O mula sa inyo? Sabihin mo nga sa tabi mo, rekomendasyon. Alam niyo, recommendation ay ginagamit. Actually, may 2 klase ng rekomendasyon. Merong mabuting rekomendasyon at meron namang hindi mabuting rekomendasyon. Kung ikaw empleyado at natapos na yung contract mo, pero walang magawa yung manager mo, hindi kanya pwedeng i-extend pa. Na alam niyo na may mga company ngayon, ayaw nila ng ayaw nila na mag-regular. Iniiwasan nila kasi malaki bayad. Kaya kung mapapansin nyo, lagi ngayong contractual lahat. After 6 months, yung gagawin niya, ililipat kayo sa ibang branch. Pag okay ka, papasok yung recommendation letter, may dala ka. Pinapapunta po ako dito ni ma'am ganyan. Tapos titingnan niya. So, I recommend, ganyan, achuchuchu, yung mga ganon, di ba? Pagkatapos ngayon, i-hire ka. Bakit? Kasi nirekomenda ka nung manager sa kabilang branch. Bakit? Kasi nakita nung manager marahil na ikaw ay naging mabuting empleyado. Amen ba? Meron namang bad recommendation. Kaya ikaw ay nag-work at patulog-tulog ka sa pansitan, ayun na po. May rekomendasyon ka pa rin tatanggapin. Pero hindi pa dadala sa iyong sulat. Yung magre-recommend ang magdadala ng sulat. Wag na wag mong tatanggapin yan. Yan ay laging tulog. Sabi mo sa katabi mo, boy, kasi simula lang ni pastor, wag ka munang tumulog. Diba? Ganun po yun. Kaya, anong gusto nyo? Good recommendation or bad recommendation? Good. Ayan. Very good. Okay. Number 2, verse 2. Kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Sabi ni Pablo sa mga kapatiran sa Korinto, kailangan pa ba namin ng rekomendasyon para sa inyo, mula sa inyo? Kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Sino daw po ang rekomendasyon ni na Pablo? Kayo. Sabihin nyo, sino daw po? Ha? Kami? Wala po sa verse yun. Sino daw po ang rekomendasyon? Kayo. Ayan, kasi mawawala po tayo sa Bible. Full gospel po tayo. Yun. Tindi. Kayo daw po ang rekomendasyon. Ang mga Kristiyano. Kayo na nakasulat sa aming mga puso. Ang nagsasalitay ang kanilang cell leader, ang kanilang pastor, ang kanilang mentor. Kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Grabe to. Tingnan mo yung katabi mo. Ano kayang sulat yan? No? Verse 3. Maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo. Ayan na. Ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin. So, nung panahon na yun, sina Pablo may business siguro, no? LBC. Ano? Sabi niya si Kristo daw may sulat. Ang sulat daw na ipinadala sa pamamagitan ni na Pablo. So, sina Pablo ay kartero. Ano? Hindi, joke lang po yun. Baka iba seryoso si pastor. Kartero. Sinasamahan ko lang po para walang tutulog. Hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa puso ng mga tao. Wow.
It is clear that Christ himself wrote this letter and sent it by us. It is written, not with ink, but with the Spirit of the living God, and not on stone tablets. Late na ho, hindi ho tayo ang nauna dyan sa mga tablets na yan. Nung panahon pa po ni na Pablo, may tablet na. Kay Moises pa nga, may tablet siya, 2, bato pa. Kahit ihagis, hindi nasisira. Kaya wala, hindi bagong technology yan. Kumbaga pinanipis lang, na? Pero tsaka pinagaan. Pero dati nang may tablets, sila nga may tablet na eh. Di ba? Ayan. Okay. So, nakakatuwa, no? Yung sulat na isinulat ni Kristo na ipinadala sa pamagitan ng mga alagad ay sulat na hindi yung sulat na nakikita, natural na nakikita natin, normal na nakikita natin na isinulat sa pamagitan ng tinta, kundi ang pagkakasulit nito sa pamagitan po ng Espiritu ng ating Diyos. Na kapag binabasa mo to, meron po itong dating sa puso ng tao. Amen po ba? Ayan. Okay. Ang tanong ko po, anong klaseng sulat ka kaya? Kung ikaw ay sulat, anong klaseng sulat ka? Ano ho? Sa palagay nyo kaya? Anong klaseng sulat kaya ako? Kasi sabi ni Pablo, sulat kayo na rekomendasyon. Aba, alam nyo sa business, meron pong maraming klase ng sulat. Meron tinatawag na acknowledgement letter, merong apology letter, may appreciation letter, may complaint letter, diba? Inquiry letter, an order letter. Halimbawa, ikaw ay negosyante, mag-PPO ka na, ayan. Okay naman ay a recommendation letter. Ang tanong ko ay, anong klaseng sulat ka kaya? Kristiyano. Okay? Meron din pong love letter. Diba? Hindi pa ba kayo nakakita ng love letter? Diba? O kaya naman ay baka naman disconnection letter. Sabi mo dito, cut. Wala dito nun. Pag ikaw ay disconnection letter, alam mo na yon. Nako, puputuli na. Pag hindi ka namumunga, disconnection letter ang dadating sa'yo. Diba? Ay buti kung magpaalam yung mamumutol. Naliligo ka, wala ng tubig. Hindi naman nagpapaalam ang mga yan eh. Diba? Kaya hindi natin alam. Baka may letter na pinapadala o disconnection letter na. Kasi ikaw naman ay wala eh. Tulog ng tulog sa kangkungan. Diba? Kaya ayan na. Uwi ka na sa akin. Sabi ni Lord, disconnection. Putol ka na. Ayan. Pero dito sa atin, walang ganon. Lahat ng nandito ay mayroong recommendation letter. Di ba? Amen po ba? Talaga? Okay. Sabi ni Pablo, you yourselves are our letter. Ang kausap niya ay ang mga alagad sa Korinto. Sinasabi ko rin to sa inyo ngayon. Kayo po ang aming sulat. No? In behalf of all the leaders, no, ng ating church. Ito pong aking sinasabi. Kagaya ng sinabi ni Pablo, kayo ang aming sulat. Amen po ba? Huwag nyo kaming ipapahiya. Ano ho? Huwag nyo rin hong iibahin yung sulat na nandiyan dyan. Baka naman habang naglalakad ka, ano kayang nakalagay dito? Tapos bubuksan mo, tapos ay kulang si pastor, susulatan pa ng iba. Di ba? So, ganun din po, mga mananampalataya. Kung ano yung aral na ibinibigay po sa ating lahat, tayuan po natin, ipamuhay po natin, ito po ang dapat makita ng mundo sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Ayan. Wala pong magsasabi dito na, sabi ni pastor, hindi na daw dapat nagtatites ang Kristiyano. Kung ano na lang daw ang pinasya ng puso niya. Hindi ko po tinuro yun. Sabi ni pastor, wag na daw magpe-pray.
Kasi alam na naman ni Lord ang nilalaman ng puso't isip mo. Mukhang tama, pero hindi eh. Ayan. So, wag niyong iibahin ang sulat, ha? Okay. Alam niyo bang kayo po ang halimbawa ng mga binagong buhay dito sa Kainta? Yes. Parang di kayo naniniwala sinasabi ko. Ako po'y naniniwala. Yang mga nagaganda at nagagwapuhan na yan. Kayo po ang halimbawa ng mga binagong buhay dito sa bayan ng Kainta. Parang mas malakas pa yung panawagan ni Mayor eh. Diba? Dapat excited ang mga Kristiyano. Wow, talaga palang kasi baka hindi mo alam na binago na yung buhay mo eh. Kaya sinasabi ko, binago na ang inyong buhay. Amen po ba? Sige na, game. Sino po nakakilala kay Matthew? The tax collector. Siya po ay halimbawa ng isang binagong buhay. Maniningil ng buwis, kurakot, kolektor, ngayoy, disciple. Amen po ba? Sino dito yung dating kagaya ni Matthew? Kolektor ka. Basta kahit anong kinukolekta mo, kahit basura, kolektor din yun. Diba? Baka naman nangungurakot. Kasi si Matthew, kurakot siya. Diba? Siya po ay, pag naningil ng buwis siya, may patong po yan. Diba? So, siya po ay halimbawa ng isang binagong buhay. At proud na proud po ang kanyang leader. Sino po ba leader ni Matthew? Si Jesus mismo. Siya yung nag-disciple sa kanya. Inabutan niya yan. Naniningil mismo ng buwis. Sabi niya, Matthew, come to me. Iniwan yung trabaho. Nawala sa sarili. Nakalimutan yung boss niya. Nakalimutan yung kita niya. Basta't nakafocus na isip lang niya. Wala, umiikot lang sa isip niya si Jesus. Excited lang siya. Amen po ba? Sino dito yung kagaya ni Matthew? Na laging iniisip mo, paano mo papatasin yung pera mo sa aparador mo? Diba? Ganyan kasi yung mga kolektor. Kolektor ng ng mga lagay. Diba? Amen po ba? Ganyan po yan. Talagang, ay nako. Buti na lang, kayo po ay mga binago na ng Panginoon. Amen po ba? Ang inyo pong mga salapi na pinapatas ay talagang galing kay Lord. Amen ba? At yung salapi na binibigay sa inyo ni Lord, ang sabi doon, it adds no sorrow. Walang halong kalungkutan. Alam nyo bang ang daming may pera, punong-puno ng sorrow, ni hindi makatulog. Iidlip, didilat uli. Nakaharap siya dun sa patas ng pera niya. Baka pagpikit niya, wala na. Di ba? Kahit minsan sa nagpe-pray, nagulat ako pag nagpe-pray ng pagkain, yung iba ayaw pumikit. Talagang bantay na bantay yung chicken. Di ba? Sabi niya, okay, let's pray. Lord, thank you po sa food, ganyan. Siya naman. Kabantay. Tapos pag dumilat ako, pipikit. Pag pikit ko, dilat uli. Kaya pag sabing, Amen, nahawakan agad yung hita. Punit agad. Walang pake. Diba? Ayan. Sino pa? Sino pong nakakakilala kay Mary Magdalene? Talaga? Sino nga siya? A prostitute? Yes. Ang dami pong Magdalene po dyan sa palibot. Diba? Pero maniwala kayo, babaguhin ng Lord ang buhay nila. Kung ito, na itinakwil na ng mga tao, gusto nang patayin, gusto nang hatulan ng kamatayan dahil nahuli sa akto ng pangangalunya. At gusto nang patayin sa pamagitan ng bato. Binigyan ng Diyos ng pagkakataong mabagong buhay. Hindi lang yon, napakatindi. Isang prostitute, ang hinayaan ng Panginoon na ang pangalan ay laging ulit-ulitin tuwing ipapangaral ang kanyang salita.
Napansin nyo? Sabi ni Lord, ang pinatawad ng malaki ay nagmahal ng malaki. Kaya alam nyo, ang pagpapatawad sa atin ng Diyos, ang pagmamahal mo sa Diyos ay depende sa revelation kung ano bang kasalanan mo sa Diyos. Baka naman ikaw ay nagmababait-mabaitan. Sabi mo, ako na may mabait. Mahinahon nga ako. Hindi nga ako masyadong mahawak ng plato. Kasi ayoko nang mabasag. Tsaka pag lumalakad nga ako'y konti lang. Pagka ako'y may mga kausap, hindi nga ako natingin, konti lang. Mabait ako. Nako po, yung pala naman, ibang bait. At yung pala naman ay masama ang Yan. Wala akong pinapatamaan, ha? Tingnan niyo po ako pag ako, halata po ako pag may pinapatamaan, Nagpapatama pala si Pastor. Ayan. Hindi po, ito po talaga ay, gusto kong bigyan diin po itong si Mary Magdalene na ito. Sipin niyo, no? Mukhang wala na tong pag-asa, Kung sa mundo, naku, latak ng lipunan na yan. Naku, maninira yan ng pamilya. Naku, mga ganon. Ang daming iniisip. Puro nako. Nako. Sabihin nga natin sa kanya, nako din. Kay Lord, hindi nako yun Diba? Kay Lord, anak ko. Narinig nyo? Sa iba, nako. Kay Lord, anak ko. Amen ba? Kaya yung nako sa inyo, kay Lord, baka anak ko. Tinatawag ka na ni Lord, nako kang nako sa... Nako! Sa impyernong punta. Sabi ni Lord, anak ko, baka ikaw ay napapalampas. Amen po ba? Kaya pag nako kayo, may nagbumubulong sa likod, si Lord, anak ko, nagpapaalala, huwag namang mabilis ang bibig. Diba? Magbigay naman ng alawan sa kapwa. Baka bukas ikaw ay magkamali din. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, huwag pong masyadong mahigpit. Dahil pag masyado kang mahigpit, ay mahigpit din sa iyo. Pag kung tumakal ka, ay imbis na isang tabo, ang pantakal mo sa kapwa mo ay sinlaki nung iniinuman natin pag Holy Communion. Parang lang nagkamali lang ng lakad, puno na yun. Naku, wala na yan. Kristiyano ba yan? Kala ko pa naman, born again. Tapos ganyan, gumaganon ka agad. Napapailing po ako Minsan ngumingiti na lang po ako pag may ganon. Ang sa puso ko'y kahabagan ka ng Diyos. Diba? Kasi, ang bait ng ating Panginoon. Yes, siya po ay hukom din. No? Nagpaparusa at nagdidisiplina. Pero, paano mo naman nasabing yung paraan mo ay paraan nga ng Diyos? Aba, ibig sabihin, hindi na siya ganyan. Si Lord yun. Huwag mong panghimasukan yun. Si Lord ka ba? Yung sabi mo, si Lord ka ba? Hindi naman. Amen ba? Hayaan natin, mayroon tayong Diyos. No? Napakabait ng Diyos. Naniniwala ba kayong ang bait-bait ng Diyos? Sobra. Talaga, sobra. Grabe. Hallelujah. Binago niya ang buhay nitong si Mary Magdalene. At maliwanag na itong si Mary Magdalene ay isa sa napakagandang sulat, recommendation letter ng ating Panginoon. Amen ba? Ay sa laki na lang ng pagmamahal na binigay nito sa Panginoon. Grabe. Imposibleng hindi niya ito ipagkalat Sigurado kapag ikaw ay nakaranas na isang matindi sa Diyos, ay hindi mapipigilan ang bibig mo. Diba? Alam mo, ganyan. Hindi ka talaga titigil. Kasi mas malaki yung pagmamahal mo sa hiya mo. Kaya kung nahihiya ka pang mag-share, nako, mas malaki ang hiya sa pagmamahal. Amen ba? Kaya kung malaki ang pagmamahal, tuloy-tuloy yan. Kahit yung isang taong nagawan ka ng masama, dahil mahal mo siya, hindi mo na kailangang, sorry, hindi na. Yun lang naramdaman mo
na alam niyang nagkamali siya sa'yo? Hindi pa siya lumalapit, di ba, sa puso mo? Di, pinatawad ko na yan. Mahal ko yan eh. Amen ba? May mga kaibigan po ako na, sabi ko nga pag itong tao na to nakagawa sa akin ng hindi maganda, kahit di mag-sorry eh, patatawarin ko kasi gustong-gusto ko siya. Naiintindihan niyo ba ako? O walang ganon? Kakaiba ba ako? Hindi, kaya ako tinatanong baka para alam ko, normal pala yon. Nagkaganon na kayo? Nagkaganon ka na? Hindi ka pa nagkaganon? Na yung isang taong malapit na malapit sa puso mo, alam mo na kapag nagkamali siya sa'yo, madali mo siyang mapapatawad. May ganon. Ay, kala ko wala, nag-aalala ako. Ako lang yata yung ganon eh. Di ba? Di ba? Okay, so nagkakaintindihan tayo. Next. The blind man Bartimaeus. Kilala niyo ba si Bartimaeus? Dating bulag. Ngayoy nagsasabog ng liwanag. Amen ba? Dating lumalakad sa dilim. Hindi niya makita ang kanyang dinaraanan dahil talagang literally bulag talaga siya. Pero sa biyaya ng ating Panginoon nung ma-encounter niya si Jesus, grabe po, naniniwala ako, after nun ginagamit na si Bartimaeus para bigyan din ng paningin ang napakaraming tao. At ang ginagamit na verse nito, ginagamit natin, Luke 4 verse 18 to 19. Alam niyo kung bakit? May nakalagay doon. I-quote muna natin. Nakalimutan. Ang galing ni Lord. Thank you, Lord. Okay. Luke 4 verse 18 to 19. 1, 2, 3, go. Is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Nakita nyo? Merong nakalagay doon na, recovering of sight to the blind. Diba? Makakita ang mga hindi nakakita. Yung mga spiritually blind, makita nila na ang bait ng Diyos. Physically blind, walang imposible sa Diyos, kagaya ni Bartimaeus. Diba? Buksan din ang kanilang mga paningin. Amen po ba? Ayan. So sigurado ito, dala-dala din niya. Proud na proud siya sa letter na meron siya. At proud na proud si Jesus sa sulat niya sa buhay ng taong ito. Kahit anong sabihin nyo, basta ang alam ko, dati akong bulag, ngayon nakakakita na. Walang pakialam kahit paanong gawin ng mga tao sa kanya. Ewan ko ba, bakit nagngingit-ngit nung pinagaling ng Panginoon? Ba't kaya may mga taong ganon, Religious naman ang dating. Lagi namang merong puti sa ulo. Mahaba ang damit. Pero kapag ka may ginawang himala ang Panginoon, galit na galit. Ano kayang gustong gawin? Kontra ng kontra sa ginagawang kabutihan ng Panginoon. Para saan ba? Ano bang dapat gawin? Mabuti o masama? Ano ba mas magandang gawin? Mabuti o tumulog? Ano po? Tumulog? Hindi, pastor, mabuti ang tumulog. Mabuti ang tumulog kung ikaw na may marami nang nagawa. Pag wala ka pa namang nagagawa at tutulog ka na naman, hindi mabuti yun. Amen po ba? Ayan. Wala naman pong natutulog na. Kaya pati kanina, walang natutulog. Ano ko lang yun, joke. Si Zacchaeus po, kilala nyo din po ba siya? Sino po si Zacchaeus? Ha? Nakakasakit naman kayo ng damdamin. Ang tanong ko, sino si Zacchaeus? Ang sabi nyo, bansot. Hindi ko naman tinanong kung i-describe nyo nga siya. Hindi Sabi ko, sino? Tax collector. Minsan pa. Bakit kaya sa 12 alagad, 2 ang tax collector na tinawag ng Panginoon? Alam niyo bakit?
Ba't kaya ako nagtatanong ng alangan? Hindi ko rin alam ang sagot eh. No? Ba't dalawa? Ba't dalawa ang tax collector sa 12 alagad? Bakit po? Bakit? O sige, next preaching na lang, pag-aaralan ko din, ha? Ha? Wala lang, naisip ko lang, ba't dalawa nga ang tax collector? Siguro para mas marami yung para dalawa yung magpipinan sa mga humahayo. Na? Kasi mayaman yan eh, tax collector yan eh. Kaya sabi niya, oh, brother, binibless kita, brother, para makahayo ka pa. Brother, sister, ganyan. Amen ba? Baka kaya. Amen ba? Sabi mo sa atin mo, ikaw ba si Zacchaeus dito? Isipin niyo tong taong to, no? Sabi niya, bilang tanda ng aking pagbabago at pagsisisi, kung meron man akong nadaya, ibabalik ko ng 400 times. Kung ako'y sumobra ng kuha ng 1,000, gagawin kong 4,000, ibabalik ko. Amen ba? Sino sa inyo dito ang nakakuha ng sobra? O nakakuha ng hindi inyo? Babalik nyo ng 4 na beses, ha? Pag nanguha kayo ng tabo, 4 na tabo ang balik. Ha? Pag kumuha kayo ng timba, yan, 4 na timba, ay 2 kinuha ko dito, 8 timba ang akin. Sabi natin, di ba? Yes, 8 timba. Meron kaming timba. Sa Pasko, bigyan ko yung timba. Okay na, no? Ayos, meron na akong pangregalo sa inyo. Di ba? Si Zacchaeus, isipin nyo, binago ng Diyos ang buhay. Ang tingin ng mga taong relihiyoso ng panahon na yon, yan ay masama. Bakit kaya si Jesus ay pumapasok sa bahay ng maniningil ng buwis? Kasi nung panahon na yun, pag sinabing ikaw ay tax collector, maniningil ka ng buwis, naku po, ang sama ng tingin sa'yo ng mga tao. Buti na lang si Zacchaeus, maliit. Hindi niya nakikita yung mga irap ng mga tao kasi maliit siya. Diba? Basta siya nakafocus lang, magpapayaman ako. Papayaman ako. Maliit lang siya. Diba? Ang lalaki ng Hudyo. Naku, maningil ng buwis. Ayun. Tuloy na po tayo. Meron pang isa. Kilala niyo po ba si Apostol Pablo? From being a persecutor to a persecuted apostle. Sino dito yung nakakaranas ng persecution? Pero bago nyo naranasan yan, naranasan nyo ba munang ma-persecute? Kaya kayo ganyan. Kung anong tinanim, aanihin. Nakita niyo si Pastor Mario? Grabe yun ma-persecute sa amin. Pagdating namin lahat, galing sa church, sisigaw yung wala namang kausap. Ay, brother! Wala namang kausap. Brother, sabi namin ganun. Nung aasar lang pala. Brother, ganyan-ganyan. Praise the Lord. Mga ganun pa. Ayaw ngayon, pastor na, ikaw ngayon ang mape-praise the Lord dyan. Kaya lagi sa akin nalapit, wala namang na-attend eh. Sabi ko, galingan mo. Sabi ko, diba? Yan. Wala naman dito. Wala naman sa Ellen. Okay. Ayan. Kaya tandaan nyo kung anong tinanim nyo, hindi pa kayo born again. Sa mga born again, naku po, isip-isipin nyo na at huwag kayong magreklamo kay Lord. Baka padatingin ng anghel habang natutulog ka, o tingnan mo ang listahan na ginawa mo. May kumakatok lang, isinarahan mo ng pinto. Diba? Nagsasabi lang, bibigay lang ng truck sa'yo. Born again ang tinutukoy ko na namimigay ng trucks. Baka may ibang namimigay ng truck. Hindi yon. Born again, nakalagay lang doon kung paano ka masisave. Antimano, ipagkaabot, nilukot mo, nilagay mo sa likod. Plastic. Siya, humanda ka ngayon. At born again ka na. Kasi si Paul naranasan niya Si Pablo, nangangaladkad yan ng mga born again hanggang sa kulungan. Humingi pa yan ng sulat. Yung sulat para ipapatay ang mga born again. Kaya may dala yan Hindi recommendation. Ang dala niyan ay warrant of death ng mga born again. Kaya yan ay may dalang sulat.
Pag nakakita born again, papatayin. Ayun, habang naglalakad, nagliwanag, nabulag ang mata. Sabi ng boses na narinig niya, Pablo, Pablo, bakit mo ko inuusig? Sabi niya, sino ka Panginoon? Paano kita inusig? Ako si Jesus na yung inuusig. Kapag inuusig mo ang aking mga anak, akong inuusig mo. Ayun, after nun, pinapunta sa isang alagad, hinawakan ng kamay ni Ananias ang mata ni Pablo, nakakita, si Pablo nag-aapoy sa Lord, nagsishare. Ayun na, habang nagsishare, nandoon yung mga naghahanap, papatayin din siya. Dating mamamatay Kristiyano ngayon, siya rin. Ayan, kaya kung anong tanim. Diba? Pero okay lang, basta para kay Lord. Amen po ba? Mahirap, pine-persecute ka, ang ginagawa mo puro kalokohan. Naku, ganyan niya. Huwag kang maniwala dyan. Sa sinabi niya 10, 11 ang mali. Sabi, naku po. Sobra pa ang mali. Wag nang umimik. Dahil pag sumimik, ganun din, may mali. Amen po ba? So, mga kapatid, hindi masama yung nararanasan nyo ngayon. Kung napapersecute ka, hindi masama yan. Actually, dapat nga excited kayo. Wow, Lord, thank you po kasi pinaparanas mo talaga sa akin na ako'y talagang nasa iyo na. Amen po ba? Ayan. So, ba't parang si Glenn kinakabahan ka ba, Glenn? Kinakabahan. Kasi si Glenn yung sumisigaw kanina, ako po, ganyan, na may persecute ako. Ano sinabi ko na ganun? Tahimik si Glenn. Magpapastor pa ba ako? Okay lang yan, basta kasama natin si Lord. Amen po ba? Walang imposible kay Lord. Palakihin nyo lang yung pagmamahal, walang takot. Kapag sakda lang inyong pag-ibig, walang takot. Amen ba? Kaya yung mga bata ngayon, ang bilis magpabuntis Kasi malaki ang pag-ibig, walang takot na mabuntis. Ayun. Mali ang ginamit nila, ang pagkakagamit sa birth. Hindi yun ang ibig sabihin. Okay. Yung binanggit ko, sila po ang mga taong maliwanag na nakaranas na baguhin ng Diyos ang kanilang mga buhay. Tulad nila, gayon din po ikaw at ako. Ganon din po tayo. Tayo po'y maliwanag na halimbawa ng isang binagong buhay. Ate Divine, tayo nga po kayo. Kilala niyo po si Sister Divine? Ayan. May kapartner po yan. Mama, tayo po kayo. Sila po ay mga dating tong-it queen. Oo. Sabi nga ni Ate Divine, ako si Daniel po, nakakain po ng piso nung nagtotong-it ako. Ayan, kita nyo po, ayan po, mga tong-it queen. Ano na sila ngayon? Diba? Yung pagtotong-it, ginagamit na nila kay Lord ngayon yun. Ngayon ganun pa rin, pagkain na lang, cell group na lang ginagawa. Parang tong-it pa rin, pabilog Diba? Pero, discipleship na. Amen ba? Si Kuya Naldo. Lahat nga ng lasinggero noon. Sige, be proud. Tayo. Lahat ng lasinggero noon. Tayo. Wala na bang lasinggero dito? Ayan, si Ian. Ian, hindi halata. Ayan. Sipin nyo mga dating lasinggero yan. Maraming tao. Si Joanne din. Ako po, lasinggera ka, Joanne. Talaga? Sa mga hindi halata, ay talagang ikaw ang hindi halata. Paano ka naglalasing? Mag-isa? Talaga? Sige, yung mga naglalasing, nag-iinom, umiinom sa Paddy's Point, tayo na rin besting. Sino po nakakaalam ng Paddy's Point? Naku po, kung nakita nyo si Best noong panahon na yon, talaga namang giling yan sa Paddy's Point. Oo. Kaya kung nakikita niyo step niya dito, ay nako, ganun-ganun po yung sa Paddy's Point. Ngayon kay Lord na. 'Di ba? Habang kumakanta yung mga komedyante doon sa bar, talaga namang hataw yan si Bestie. 'Di ba? Ibig sabihin, eto na kayo ngayon Wala nang bakas ng inyong mga lumang pagkatao. Sa pananamit at pananamit na lang, ibang-iba ka na 'Di ba? Renz Berano. 'Di ba? Ibang-iba ka na. Nakita nyo ba yung mga tindig na yan? Dati wala lang Wala kang pakialam, di ba? Basta-basta na lang. Ngayon, hindi. Pati yung pananamit mo, maayos. Tapos ngayon, nagpa-practice ka na rin sa salamin.
Pero practice ka na. Dati walang pakialam, pagkagising niyan, bahala na, labas na dyan, tambay na. Pero ngayon, iba ka na eh. Iba ka nang maligo. Iba? Talaga namang maayos. Iba ka namang bihis ng damit. Iba ka nang makitungo sa mga tao. Kaya, alam nyo, kayo talaga ay letter of recommendation. Dito sa bayan ng Cainta, sinasabi ko po na tayo, ang sulat ni Kristo sa mundo. Tayo po. No? Kaya, dapat proud ka. Amen po ba? Sapat po ang ating mga binagong buhay upang maligtas ang maraming tao dito sa Cainta. Sapat po. Maniwala kayo, ang dami po natin. Ngayon, paano ba nagiging letter of recommendation? Malaman? Okay. Number 1, through our words. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Bago na ang iyong salita, iba ka nang magsalita. Isang maliwanag na napakalayo ng pagsasalita. Nung nagtotong-it ka, puro mura ang sinasabi mo. Puto kutsinta naman, oh. Kala ko ako na panalo, oh. Tapos yung pala, mas mataas pa siya. Diba? Ngayon, hindi na eh. Sa cell group nyo, iba na. Ikaw naman, sister. Ikaw, brother. Diba? Iba na. Ako din po. Mga ganon. Dati maingay, you know? Wala ka naman ganyan. Naku po. Mga ganon. Sa tong-it, ganon eh, no? Talaga namang iba. Ngayon, wala na eh. Sige, brother, ano masasabi mo sa verse? Talaga namang ano eh. Siguro yung mga anghel sa likod eh. Palakpak ng palakpak. Kabait ganitong batang ito. Pag uwi naman sa bahay. Wala nang ganon ngayon. Okay, mayroong mga taong sablay talaga kung magsalita. Nakarinig na kayo? Meron talaga. Walang pakundanga. Ang sakit sa tenga, no? Sablay talaga po ang magsalita. Basta bumuka ang bibig. Nako, may tama ang nakikinig. Nakasanayan kasi pong salita yon. May mga taong pag nagsalita, hindi naman nila sinasadya eh. Pero nagpapatama, tumatama. Hindi mo naman, may taong ganon yung, may nakita lang siya, napag-usapan, tas nung siya na nagsalita, tinamaan na yung mga kasama. Na i-connect niya kagad doon. Bakit kaya ganon? Alam niyo bakit? Kasi yun po yung nakasanayang gawin. At yun po ang dapat baguhin. Ang sabi ng Romans, magbago na kayo ng inyong pag-iisip. Okay? Napunta tayo sa isip, nasa salita nga pala. Isama nyo na yun kasi kung ano yung nasa isip sinasabi. Pwede rin ano? Ayan, sabi ni Puno, kalusot si Pastor. Okay? So, ang sulat daw ni Kristo ay yung mga tao na nabago ang kanilang buhay at papaano nagiging letter of recommendation sa pamagitan po ng kanilang salita. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So kaya powerful ang words po natin. Ngayon, dati puro hindi maganda, di ba? Kat, malas naman, ganyan-ganyan, no, di ba? Sa tong-it, di ba? Kauupo ko lang dito, 500 agad ang naubos. Yung mga ganon. Ngayon, di na. Diba? Pag nagsasalta ka na, salamat Panginoon, I am super blessed. Ako po, every morning talaga, kinakantahan ko pa nga ng tinutonohan ko pa. I am super blessed. Alam ni Jam Jam yun eh. I am super blessed. Dinedeclare ko lang lagi, tapos kinakanta ko siya. Tapos yun, talaga pong nagmamanifest po siya. Kaya gawin niyo po, ha? Gawin niyo po yun. Ayan. Number 2, paano nagiging letter of recommendation? Through our actions. You yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Amen po ba? So, ganun po tayo. Walk the talk. Sabi ng Hapon daw.
Walk the talk. Kung anong sinabi mo, lalakaran. Amen po ba? Ayan. 2 Timothy 2:24-25. And the Lord's servant must not be quarrelsome. Hindi daw po dapat palaaway. Sabi mo sa tabi mo, wala na ditong palaaway. Lahat ng nandito ay si friendship. Sabi mo, tayo ay friendship. But kind to everyone. Mabait daw sa lahat. Able to teach, patiently enduring evil. Correcting his opponents with gentleness. So, hindi yung mangungurek ka, nang aaway ka na. So, pag mangungurek ka, tiyakin mo na mahinahon ka. Kasi nangungurek ka. Kahit nga sobrang hinahon nun at correction yun, mabigat pa rin yun. Kaya, medyo dapat mahinahon. God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth. Next. Number 3, paano nagiging letter of recommendation? Through our habits. Naiiba na daw dapat ang gawi. Una, a habit of prayer. Dati hindi mo ginagawa yan. Ngayon, praise God, talagang ginagawa na natin po ito. Amen po ba? Tayo pong lahat ay laging nananalangin. Amen po ba? Tayo pong lahat ay mayat-mayay nananalangin. Amen po ba? At ang matindi nun, a habit of worship. Nagluluto, titikim lang ng kanyang niluto. Hallelujah! Sarap. Amen ba? Nakakita lang ng mga gandang tanawin. Napakabuti talaga ng Diyos. Mayat-maya, sumasamba ka sa Panginoon ngayon. Amen po ba? Iba ka na. Sabi mo sa tabi mo, iba ka na ngayon. And last, a habit of devotion. Sabi mo sa tabi mo, devotion daw. Tayo pong lahat ay nagde-devotion. Amen po ba? Wow, kahit hindi nag-check, may devotion. Amen po ba? Mamaya, yung primary ko, mag-check akong devotion. Amen ba? So church, ikaw at ako ang sulat ni Kristo sa mundo. Masaya po ba kayo? Proud po ba kayo? Proud po ba kayo na kayo po ang isinisend ni Jesus sa mundo? Amen ba? Kung saan ka naroroon, no? Doon ka gagamitin ng Diyos. Sa pamamagitan mo, mababasa ng mundo kung gaano siya kamapagmahal, mabuting Diyos, kung paano niya gustong iligtas ang napakaraming tao. Amen ba? So muli, ano po ang title? Ang sulat ni Abba Father sa mundo. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God.